kings, and they love him that speaketh right. The wrath of a king is as messengers of death, but a wise man will pacify it. Okay na po yan. Basahin ko na lang ulit po yung sa 2, no? Sabi yan, all the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Let's pray. Lord, salamat sa mga salita, Panginoon. I pray kayo magpala, Panginoon, kayo magturo sa amin. Aunawan niyo po, Lord, ang napaka-importanting bagay na matuto kami mag-decide. Salamat sa mga guests, Panginoon. Sila po ipagpalain niyo, Lord. Sila po kausapin niyo, Lord, at matuto. Hindi na bawat isa sa aming Panginoon. Lahat kami nag-decide. Namimili araw-araw. Nawa yung mga importanteng bagay, especially maging tama kami mga decisions para in the end, Panginoon, kayo po may taas, kayo po malugod, kayo ma-honor. So, kayo pong magpala again sa aming kalagitnaan. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako na po. Okay, good afternoon po sa lahat. So, ito po ay continuation po kanina umaga. No? Kanina umaga. Ang title nga po natin is Decision that honors the Lord. Decision that honors the Lord. Sa Tagalog, yung mga pagpapasya natin. Hindi lahat ng pagpapasya natin nakakalugod sa Diyos. Ibig sabihin, minsan naaasar ka siya. Kunwari, wala ka service, di ba? O, tuwa ba ang Diyos doon? Depende kung talagang matter of life and death. Eh, kunwari, hindi ka nag-church pero nag-soul winning ka. Kaya ako hindi ako nag-church kasi nag-soul winning ako eh. Tama ba yun? Ha? May time dun eh. Di ba? May time soul winning eh. Di ba naman, hindi nag-tithes pero tumulong ako sa mahirap. Kunwari, ganun. Tama ba yun? So anyway, yun yung naaral natin dito, no? So, subtitle natin again is Making the Right Decisions is Crucial. Napaka-importante. No? Yung ginaganahan ako, may mga bago tayo dito, lalo ko nang babagalan to para mas ma-absorb natin pa. Amen? Kasi kahit sa mga datiyan, importante yung mag-decide ka ng tama. Diba kanina, salamat, nandito kayo. At kanina umaga, wala si Rain. Hindi ko alam. So, lagi tayo nagde-decide, no? Daan ako ng mabilis lang yung kanina umaga, no? So, lahat tayo nagde-decide, ginagawa natin yan, namimili tayo, nakakainin, nasusuot. Pero ibang bagay, napakahalaga kasi pag nagkamali tayo dyan, malaking pagsisisi ang gagawin natin, mangyayari sa atin. So, basta mga bata pa kami, pero nakikita nyo sa ibang tao yan, tito-tita nyo, nanay, tatay nyo, di ba? May mga decision sila, kung sasabihin nila sa iyo, na dahil nagkamali sila, pinagsisisihan ngayon, okay? At mga kabataan naman to, no? Mga bata, especially pag-aaral. Meron ba mga nag-aaral na, may mga hindi nag-aaral, di ba? School bukol. Hindi nyo na alam school bukol, no? Yung panahon namin yung tawag doon sa mga harang nasa school pero parang kalokohan lang sa kanila yung pag-aaral, no? So nagsisisi ngayon yan. At kaya maraming magnanakaw doon sa gobyerno. Sa palagay nyo, bakit? Wala eh. So yung iba marunong mag-math pero walang morality. Ibig sabihin, wala silang takot sa Diyos. Therefore, magnakaw lang na magnakaw. Ganun lang, bali wala sa kanila yun. Tinatakasan nila yung batas, no? At puro kasi nungalinga, pinagtatakpan nila yun. So, kaya obviously ang ginagawa dito, hindi lang basta math, science, morality to. Ginaalam natin kung ano yung tamang dapat natin gawin, hindi lang sa mababaw na bagay, no? And then, kanina, dahil natin yung apat na una kanina. So, number 1, realize paano tayo magde-decide ng tama. Eh, basta hindi ko alam lahat ng bagay eh. Pero hindi mo kailangan malaman lahat ng bagay. Diba? Kasi patong-patong yan. I mean, step by step yan eh. Bago ka maging magaling sa anong nag-aaralan ng criminology. Diba? May mga batas din yan eh, di ba? Oh. Alam mo yung rules of engagement. Kasi hindi lahat ng pulis ako makumusunod. Hindi rin. No? Lahat tayo sinusundan tayo sa saligang batas natin. Eh, sino nagkaroon ng saligang batas? Mga tao rin. Pero actually, pag pinag-aralan nyo yan, sinong kabisado nyo ba yung preamble ng Pilipinas?
Ano yun? Yan yung pinaka parang summary ng ating saligang batas. Dati kabisado, ngayon di na. Siyempre. Basta ang alam ko nun, sa umpisa nun is, we the Filipino people imploring the sovereign God of, we the sovereign people of the Philippines do implore the sovereign will of God. Parang ganun eh. Kasama ang Diyos. Alam niyo ba yun? Dahil ginaya natin sa Amerika. Hindi po tayo dito, ano lang, tao-tao lang. No? Yung ibang kalaban ng Diyos, ganun ang gusto nilang palabasin, no? Kasi hindi natin kailangan ng Diyos. Mali yun. Kailangan natin ng Diyos kasi bandang huli, siya po yung pinaka nagtatag ng ano masama at mabuti. Siya nagsabi niyan eh. Hindi pwede hulaan niya. Kaya ngayon, nauso yung mga bakla, di ba? Sino? Wala naman kayo kaibigan bakla. Sana. Meron, no? Tigilan niyo na yan. Ano lang sa akin yun. Kasi nakakahawa yan. Okay? So, pansin, ano ginangyayari sa atin ngayon, no? Bibida sila dyan. Tapos, kesyo may karapatan din daw sila, di ba? At yung lalo na sa Amerika, yung mga lalaki doon nagko-compete sa babaeng sports, kunwari, swimming. Sino mas malakas, babae, lalaki? Ano? Ayan na, na-influensyahan na kayo, di ba? Yung totoo, dani ka. Sige. Sige tayo. Jana, sino malakas? Lalaki, babae? Pakatotoo kayo. Yan. So, may mga ideology tawag dyan. Nililigaw tayo. So, kahit nasa Bible, lalaki, malakas lang naman kami sa ganyan. Pero sa may ibang bagay, mas magaling babae. Ang Diyos ang nag-design yan. So, hindi natin binabali yan. Pero ngayon, sa social media especially, matagal na nilang ginawa yun. Kasi lagi tayo nakikita natin yung mga kaibigan, mga bidang bakla sa ano, nanonormalize na. Supposedly, hindi. Dahil inuuna ko na kayo, ang Diyos galit dyan. Galit na galit dyan. So, parang binabastos yung gawa ng Diyos. No? Ginawa ng Diyos, lalaki, babae. So, gagawin nila. Ayoko ng ano minsan eh. So, bago pa kayo, pero masanay din kayo. Okay? Sana magtagal kayo, no? Nasaan na ba ako? Ayan, so, kaya realize, number one, paano tayo magdi-decide ng tama, dapat maintindihan natin na magkaroon muna tayo ng takot sa Diyos. Diyan nag-uumpisa yan. Pag ang tao walang takot sa Diyos, kaya katulad nga nun, lalaki ka, sabi mo, babae ka, sino niloko mo? Una, niloloko niya sarili niya, niloloko niya sarili niya, and then, lolokohin niya rin iba. Yung iba, syempre, hindi maniniwala, pero iba, mahina yung utak, yung iba naman ay, hindi lang basta ano yan eh, 1+1 eh. So, na-influensyahan yung iba, no? Kaya, dyan nag-uumpisa yan. Pag wala kang takot sa Diyos, pag ito sinabi ng Bible, ano pakilang ko dyan, di ba? Hindi madaling kontrolin, hindi madaling turuan. Mahirap turuan yung mga taong walang takot sa Diyos. At kahit mga ligtas na yan, kahit mga anak na ng Diyos siya, matagal na, bandang huli, yung iba ay gagawa pa rin ng masama kasi walang takot sa Diyos or nabawasan. Naintindihan niyo ba yun? Alam niyo, may mga kapatid kayo, di ba? Ito, daming kapatid. Yan. So, umpisa, takot yan. Papaluin kita, ha? Habang naaalala niya pa yon. Pero pag gusto magkulit niya, gustong gumala, nakalimutan niya ng sakit ng palo. Di ba? Iyaano niya, ipupush niya yung boundary niya eh. So, pero pag naalala niya yung paluin mo ulit, yan. Ay, masakit pala. Ay, kala ko akong boss, hindi pala. Ganon din ang Diyos minsan. Kaya pag pinaalalahanan tayo, magpasalamat tayo. Amen? So, una, takot sa Diyos. Diyan nag-uumpisa ang tamang desisyon. Pag wala kang takot sa Diyos, hindi ka magdi-decide ng tama, even worse. Pangalawa, paano ka magdi-decide ng tama? Mag-pray ka. Okay? Okay lang? Okay lang. So, focus tayo ha. So, pangalawang bagay, paano magdi-decide ng tama? Dapat, hindi mo alam lahat ng bagay. Sino napakatalino dito? Si Danica daw. May naman. Kahit na ito, meron kaming cum laude dito eh. Alam niyo cum laude? Ano yun? Latin yun eh. Oh, ba't Latin? Basta yun. High honors. Pero alam mo ba lahat ng bagay? Yung mga, by the way, pray natin ha, nagkakagera na pala ngayon sa ano, Venezuela. Damay-damay yun. Okay? So, di natin alam. Pag nagdamay-damay na yan. Anyway,
Yun ang sabi. Nagano tuloy ako. Sabi ni Trump, drugs daw, pero syempre yung China, Iran, nakikialam na yan. So, di natin alam, baka bukas World War III na. Ba't ito nasabi yun? Ayun, so hindi mo alam lahat ng bagay. So, kaya, paano mo magde-decide ng tama? Katulad yan, madalas namin na pag-usapan dito, pag-aasawa. Naisip mo na ba yun, Danica? Naisip mo na ba yun? Ilan taon ka na? Uwe. Ako, grade, ang sabi ko sa inyo. Prep pa lang ako, may crush na ako eh. Normal yun, di ba? Pero of course, mali. Sobrang babaw pa lang nun, no? Pero habang nakikita mo, anak, nanay, tatay mo, may anak, may pamilya, yan. So, nakakapag-isip ka ng mga ganyang bagay. Okay? Hindi masama yun, normal yun. Pero, paano ka magde-decide ng tama, hindi mo alam maraming bagay, anong gagawin mo? So, pangalawa, kailangan manalangin ka. Yung mga bagay na hindi mo kayang alamin agad-agad, pero kailangan mo nang malaman, dahil masyadong malawak, masyadong malalim, masyadong maraming detalye, pinapanalangin yun. Okay? So, kaninang umaga, dinetalye namin yan. So, maghanap tayo ng guidance sa Diyos. Pangatlo, salita ng Diyos, no? Paano ka magde-decide ng tama? Pagkatapos mo mag-pray, ang next mong iko-consulta, yung salita ng Diyos. Ano ba sinabi sa Bible? Karamihan po ng Pilipino, walang alam sa Bible. Ginagamit lang, Kristiyano kami, pero hindi nagbabasa ng Bible. Bakit ko alam? Kasi nakukumpara ko sa social media. At saka pag marami, nag-soul winning nga kami every week eh. So, minsan sabi, di ba sinabi ng Bible, lahat ng tao, anak ng Diyos? Hindi. Di ba? Paano mo malalaman yung kung di mo nga binasa yung salita ng Diyos? Or yung nagturo sa'yo, napakababaw din, ikaw, mas mababaw pa. So, kaya ito kami dito, puro Bible kami, umaga, hapon, Thursday, may personal Bible reading pa kami. Hindi ko lang iba, nagbabasa talaga. Sana, no? So, iba-iba naman yan, ng level ng pagbasa, naintindi mo ba? Pero yun ang pangatlo, paano ka magde-decide ng tama, alam mo dapat sinabi na salita ng Diyos. Okay? At medyo nga yan parang hindi mo shortcut, pero nasabi kasi natin, pwede ka mag-pray. So, sagutin ka rin ng Diyos, pero kung detalye gusto mo, nasa Bible yon. May mga prinsipyo, may mga kwento dyan, di lang basta kwento yon. May sinasabi sa iyo yun. Okay? Alam niyo na ba yan? Kahit sa kwento, may sinasabi yan May mensaheng pinaparating. Di ba? Nabanggit ko rin ng mga bakla kanina. Ganun yan. Inamin nila yan. Kung naglalaro si Biden, yung dating presidente ng Amerika, ang sabi niya, nakabakla kasi, sabi niya, alam mo ba ang pinakamalaking nagawa para sa ng mga bakla daw? Yung mga programa sa television. Yun ang sabi niya. Totoo naman yun Pag nakikita lagi ng mga bakla-bakla doon, mabait naman, sinabi lang yun doon. Sa programa yan Ini-scripted yan Ito sasabihin mo, ito ganyan. Pero hindi naman ibig sabihin nun, yun ang totoo talaga. Okay? So, bitaw na punta doon. Yeah, so, dapat alam mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Lahat ng kwento sa Bible, may magandang message. Okay? At positive. Ibig sabihin, tatalino ka, malalaman ka looban ng Diyos. At pati kung paano mo gagawin yun, nakandyan din lahat. Again, hindi ganun kabilis mo matututunan lahat. Unti-unti lang, okay? So kaya madalas yan. Ang ko sa inyo, sana, kahit pag-pray nyo, Lord, kaloobon mo ba na mag-church ako? Mabilis ang sagot niyan. Oo, agad yun. Minsan nakakatamad gumising ng maaga, pero kung alam mo na yun yung makakabuti sa'yo in the long run, di ba? May ginanay ka rin, may tatay ka. Saan mo kukunin yung mga lakas, talino? Meron din sa lesson, criminology. Pero alam nyo ba maraming loko-lokong pulis? Ba't kayo nagpulis? Hindi rin lagi. May kailangan may mga maestro pulis. Kaya kilala ka ako, nag-Bible study sa munisipyo. So, hindi naman laging gano'n. Okay. Pangapat, natapos din tayo kaninang umaga. So, pagkatapos, nag-pray ka na, nagbasa ka na ng Bible, may takot ka na sa Diyos, pwede ka rin magtanong, no? Diba? Para mabilisan ba? Kuya James, ano ba magandang, pag naghahanap na ako, sino nasa edad na dito, si Christian. Kuya James, ano ba magandang mapangasawa? Anong klase? Yan, tatanong siya. Mabilis kang masasagot kasi kilala ka na niya no?
Hindi niya sabihin mo, maghanap ka ng artista. Hindi. Maghanap ka ng, alam niya agad yung sasabihin niya sa'yo. Tapos magtatanong ka pa rin sa iba. By the way, sa church, ganyan yan. Kailan lang, may kinasal dito. Ay, hindi, matagal na pala. So, may ninong-ninang pa dyan. Yan ang maganda sa church, kumpleto eh. Yung mga doktor din dito, feeling doktor, pag may sakit yung anak mo. Diba? Kumpleto tayo dun eh. So, pwede ka magtanong, naku, yung anak mo, may sinat, di ba? Hindi ka na mag-church. Hindi, kaya mo, dali mo lang dito yan. Pag nakita ng magulo dito, may sa'yo na yun. Tanggal na yung niyan. Sakit niyan, di ba? Ganun lang eh. So, pang-apat, seek godly counsel. Maghanap ka na matatanong mo. At tatanungin mo sila yung magsasabi sa'yo ano yung dapat mong gawin. Hindi automatic na gagawin mo yun, di ba? Inaalam mo lang. Ano ba yung dapat kong gawin? Kasi bandang huli, ikaw pa rin magde-decide eh. Okay? So, dito tayo sa pang-5 ngayon hanggang pang-8, no? So, pang-5, paano tayo magde-decide ng tama? Ito na nga, no? Sabi dyan, all the ways of a man are clean in his own eyes. Parang ito sineshare ko dun sa akin na Francine niya kahapon, sabi ko. Nakuha ko to, may nag-share kasi sa akin. Totoo to, ginawa to sa Amerika. Lahat ng nakakulong, sinurvey nila. Isa sa mga tanong dun, mabuti ka bang tao? Nakakulong mabuting tao. Alam niyo sa sabi? According to the survey, halos 100% sinabi nila oo. Maniniwala ka dun? Sa palagay nila yun, di ba? Kung nagnakaw man sila, kasi naman, kaya ako nagnakaw. Kasi sa mayaman nila, kami mahirap. Kung naman yun, dahilan na yan. Di ba? Lalo sa panahon natin yun, ninanakawan nga tayong gobyerno, trillion ang binanakaw eh. Nagkakaroon sila ng reasoning na ganun, di ba? So, mali pa rin yun. Kaya sabihin nila, mabuti ang tao. Kaya sabi ng Bible, lahat ng ginagawa ng tao para sa kanya, malinis. So, again, sinira namin kayo, sa mga nag-umpisa tayo dyan, di ba? Sabi doon, there is none righteous, no, not one. Walang taong matuwid, walang ililigtas mo yung sarili mo kasi sobrang bait mo. Walang ganon. Amen? Andiyan tayo nag-umpisa eh. Kaya ngayon, sino yung pagkakatiwalaan natin? Kahit mga katuloy, mga pastor, mga pare, kung ano man yan, lahat yan, kala mo yung sa newsfeed ko, lagi lumalabas doon si father, kung sino man yun, nakalimutan ko eh. Kala mo, sino mag-sermon eh. Sabi niya, ang korupsyon ay dapat... Isip-isip ko lang kayong pinaka-korap eh. Alam niyo ba yun? Hindi ako naninira. Yung Katoliko, kaya nakukurap ang tao, sinabi niya sa Bible, kasi yun nga, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ay, hindi naman kami sumasamba dyan eh. Ito, dinadamitan lang namin ng mahal, tinaparada lang namin, hinahalikan, pero hindi namin sinasamba. Di ba? Hindi mo sinasamba eh, pero hindi namin sinasamba. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng confusion. Okay? So, kaya ngayon, feeling nila, mamalinis sila, pero ang Diyos ang nagwe-weigh. Ang Diyos ang nagsasabi anong mabuti at anong masama. At kahit sabihin mo mabuti ka, ang Diyos ang magsasabi bandang huli kung masama at mabuti yan. Kaya yung point number 5 natin, para paano ka tayo mag-decide ng mabuti, examine your motives. Tingnan mo. Kasi katulad nga nabanggit ko rin, nagnakaw ka. Mamamatay yung nanay ko sa ospital, kailangan ko ng 5 milyon. Sabi ni doktor. Diba? So, pababayaan mo matay yung nanay mo, masama. Masama rin magnakaw. So, mamimili ka ngayon. Eh, mamamatay yung mahal kong nanay eh. Magnanakaw na lang ako. So, mali na naman, di ba? So ngayon, paano nga malalaman ang tama doon? Examine your motives. Bakit ko ba gustong magnakaw? Para gumaling yung nanay ko. Eh kaso, sino ba nagbigay ng sakit? Yung nanay mo pala, ang lakas mag-yosi, di ba? Di ba? Alam niyo ba na sa survey, ang laki ng ginagastos ng gobyerno sa pagpapagamot sa public hospital. Eh sino may kasalanan doon? Yung mga tao din. So, bakit binabayaran natin yung para pagalingin, yung mga sinira nila yung sarili nilang katawan? Eh, ba't din na tayo gumastos sa pag-prevent, no? Pagbawal natin yan. Doon masama natin yung bawal-bawal. Pero ito, sobrang walang mabuting dinudulot ang
sigarilyo. Sobrang wala. Alam natin yan. Ba't di mababawal yan? Ang laki ng natitipid natin. Pero again, hindi nga ganun mag-isip ang tao eh. Maniwala ko kahit yung mga, tawag dito, lagi ko sinasabi dito yung 4 Ps, alam niyo 4 Ps? Tama ba na bigyan kong mamudbud ako ng pera? Tama ba yun? Kung sarili mong pera yan, wala akong pakialam, sa'yo yan eh. Kasi gobyerno, hindi nila pera yon. Kaya iba dyan, ang mga politiko na yan, ang daming loko-loko dyan. Sabi yan, mamumudmud yan, pero sila ang nasa utak nila, nagpapabango yan para sa next election. Yun ang totoo. So kaya ngayon, paano ka magde-decide ng tama? Alamin mo, bakit ko ba gusto silang tulungan? Dahil mabuti ako o para manalo ako sa eleksyon? Alam mo na agad. Magde-decide ka ng tama. Ano ba? Diyan na lang sa pag-aaral. Bakit nag-aaral ako ng mabuti? Para? Ikaw, Jeremy. Tama ba? Ba't ka nag-aaral ng mabuti? Kinabukasan, no? Bukas darating naman yun eh. Ba't ka nag-aaral? Mag-aaral at hindi ka, darating ang bukas. Kaya ka nag-aaral para tumalino ka. Pag tumalino ka, magiging magaling kang trabahado. Pag magaling kang nagtatrabaho, mas malaki sweldo. Pag malaki sweldo, mas malaki, mas komportable buhay. Diba? Walang masama doon, okay? Paano pag nagtatrabaho ka para magpa-impress sa kapitbahay mo? Tama ba yun? Nakita niyo, ano, di ba? Pwedeng maiba eh, yung motivation. Kaya ngayon, number 5, examine mo yung motive mo. Kasi ganito yan. Kaya yung iba, nag-aaral lang mabuti. Minsan, payabangan. Tama ba yun? Ako dapat at top 1. Hindi, ako. Yung mga, nung high school kami, ganun, nagpapayabangan yun sa amin. Top 1, naghahatakan yun. Ako dapat ganyan eh, dapat. Kinukwento pa sa ibang tao, wala nang magagawa ibang tao. Mali na. So, examine your motives. Pag tama ang motibo mo, tama rin ang gagawin mo. Amen. Parang kanina, ano gagawin ko? Mamatay yung ano ko eh. Pagpasa Diyos mo yun. Pwedeng manghingi ka sa mga mahal mo sa buhay, pero di ka magnanakaw. Kasi nagnakaw ka lang, masama ka, mahuli ka pa, di. Nakakulong ka pa, di lalong walang pag-asa yung ano mo. Malulungkot din yung nanay mo pag nakulong ka pa. Di doble-doble na. Okay, so ang Diyos ang nagtitimbang. Itong, abisado nyo to, Jeremiah 17:9. Ano yan? Hearts ulit yan. The heart is deceitful above all things, desperately wicked. Who can know it? Sa Tagalog, alam na ng Diyos, alam na natin. Sana alam natin. Kasi may, kaya pag nag-soul winning nga kami, so, hindi naman ako sumasamba sa Diyos. Ano nga? Ang sinasabi dito, ang puso natin, mapanling lang. Alam niyo ba yun? Kahit sa mga love song yun, di ba? Oh. So, niloloko, akala mo mabuti ang gusto mong gawin, pero actually hindi. Parang yun nga, nag-aaral ako para umayos ang buhay ko. Pero actually minsan, ba't nagnanakaw yung mga to? Gusto nilang sobrang comfort, wala silang pakialam sa ibang tao. So, wala daw nakakalam nun. Pero pwede mo malaman pag tinimbang mo. Nabanggit natin kanina, pag-pray mo, alam mo yung salita ng Diyos. Pero yung mga bagay na kaya mong timbangin, examine mo sarili mo. Malalaman mo kung tama pa yun or mali na. Okay, ano yung mga why and what? So nakakita na ba kayo na wala akong salamin dito no? So di yung looking glass, no? Meron ka ba dyan bad? Meron ako doon sa ano ko. Pagmari. Ito na lang, sorry. So ano to? What is this? This is a reading glass, no? Ngayon, ito, gandang mga salita, di ba? So, titignan ko ngayon. Okay, as the partridge seated on eggs. Paano kung isalamin ko madumi? Yung magandang bagay, ang pagbasa ko, either mabagal, di ba? Yun ang gusto ko sabihin doon, no? Nadi-distort yung mga supposedly maganda, okay?
Alala ko tuloy yung commercial ng EO, di ba? Ano yun ba yan? Love your eyes. Nakita niyo ba yan? Mahal na mahal niya. Ano, yun pala malabo yung mata niya. Eh. So, kilala niyo si Balaam? Amen. So, kung hindi pa kilala si Balaam, ito yung prophet din siya, kaso gusto niya ng pera. Gusto niyang yumaman. Sinabi na ng Diyos, wag! Masama yan, huwag ka sumama dyan sa mga kalaban ng Diyos. Sumama pa rin siya, bandang huli, pinarusahan siya ng Diyos, pinatay siya. Hindi niya alam, kaya sa sumama doon, ang Diyos alam na lahat eh. Kaya pala sumama doon, pinagbawalan na siya ng Diyos, kasi yung gusto niya pala yung reward. In-interpret yun sa New Testament, sinabi. Kaya siya ay nagkamali. Okay? So kaya ito yung natin, parang guide question mo. Kung magde-decide ka, anong gusto kong trabaho? Sino mga pangasawa ko? By the way, sa pag-asawa, nakakita na ba kayo ng mga babae nag-asawa ng sobrang tanda na? Anong tawag doon? 4M. Ano yun? Matandang, mayamang, mamatang. Alam nyo na yan, di ba? Kasi meron kaming kilalang ganun eh, ako. Ang mahal na mahal ko talaga to. Hindi. Niloloko mo sarili mo, niloko mo siya, nagpaloko naman siya, kasi pareho kayo naglolokohan. Ang saglap nun. So ito yung tanong mo sarili mo, bakit ko ito mapakasalan ko? Bakit dito ako mag-aaral? Bakit hindi ako mag-aaral? Ba't ako mag-apaka? Wala naman yan. Ang tanong mo sarili mo, ginagawa ko ba to para maitaas ang Diyos? Di ba? Ito, umaawit kanina. May mga umawit dito, di ba? Yung iba pa-impress naman. Kaya kami dito, pinipigilan namin yung dito. Hindi kami dito eh, mga ganyan eh. Regine, mga sino? Gary B. Yung ganun pa yun, no? Tapos, hindi na awit ang gusto nun. Gusto na magpa-impress. Ang galing mo talaga, ang galing mo. So, iniwasan natin yun. Ngayon, sa ibang bagay pa sa buhay nyo, ganun din. Bakit ako magsasalita? Bakit ganito yung sasabihin ko? Bakit ganito ipapasa kong batas dahil sa mga babata? Ito ba'y ginagawa ko para maitaas ang Diyos o hindi? So, ang gandang guide question yan, no? Kung alam mo yan, ganyan yung iyong malamang sa hindi, magde-decide ka ng tama. Okay? So, yun ang number 5. Number 6. Hindi ko na timing yung sarili ko kasi wala kang timer. Anyway, pang-6. Paano tayo magde-decide ng tama? Ito, medyo tatagal tayo ng konti dito. Mabasa tayo. Anong sabi sa Luke 14:28. Okay, basa. Ready, go. For which of you, intending to build a tower, seated not down first, and counted the cost, whether he have sufficient to finish it. Tagalog, sino sa inyo na gusto nyo bahay na lang? Magkano ang paggawa ng bahay ngayon? Hindi ko alam, basta hindi. Nabigyan idea, kunwari na lang, kunwari, 10 milyon kunwari lang. So, 5 milyon, meron ka ng foundation, and then yung mga framework, yung mga poste. Kunwari lang, gano'n ha. Alam mo, para matapos yun at matiran na maayos, o gusto paparenta mo, kailangan mo 10 milyon. Okay? Eh kaso, may 5 milyon ka lang, papatayo mo ba yun? Papaumpisa mo na ba yun? O para may naumpisahan na. Eh kung tumengay na 10 taon na ganun lang, maululuma lang yun. Okay? Actually, meron pang isa dito eh. Dito, sorry. Ito. At 31 naman, ako na lang, or what king going to make war against another king seated down ngayon, katulad yun sa Amerika ngayon, sa Venezuela, no? So, makikigera ka, mas madami yung kalaban mo, maraming mamamatay, pwede ka namang either sumuko or pwede kang magdepensa lang, di ba? Makikigera ka ba kung alam mong talo ka? Alam mo, yung ganyan yung mga decision making na medyo matindi, no? Tayo, nagde-decide din tayo, dapat, kaya ang point number 6 natin,
Hindi, basahin muna yung Galatians 6. Sino yung nagkabisado ng Galatians 6? Wala. Ang sabi dito, pakibasa, ready, go. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ngayon ba nagtatanim ka ng halaman, medyo walang okay lang, halaman lang yan eh. Minsan tutubo yan sa sarili mo. Pero may mga halaman din po na napakahirap itanim. And then gusto mo kumita agad, di ba? Gusto mo pag tinanim mo yan, gagastos ka, kikita ka, mamumunga yan sa tamang panahon. So kaya ang point natin dito, paano ka nabanggit na natin mga basic eh. May takot ka sa Diyos, nag-pray ka, tinignan mo yung Bible, prinsipyo sa Bible, nagtanong ka sa godly people, in-examine mo yung motive mo. Ano pa? Pag ganito kalaking project to eh. Di ba? Ang point natin, count the cost. Amen? Magbilang ka, mag-compute ka. Matulad din yan, yung mga ito, may mga estudyante tayo dito, parang ayaw mag-aral na, hindi. Minsan ganun talaga kasi alam mo na wala kang pagkukunan, di ba? Ngayon pa lang, for example, bigyan ko ng example kasi si Daddy, yung example namin dito si Daddy. Si Daddy, nakita niya, hindi na ako kayang pag-aralin ng magulang ko. Eh, gusto kong mag-aral. Anong gagawin mo? Ang hirap magtrabaho eh. Yun kaya, tanong mo sarili mo yun. Gusto mo bang mapag-iwanan, di ba? Yan. So, pag nag-decide ka no, hindi ka kayang pag-aralin, ikaw magtrabaho. Mas maganda yun kaysa umasa ka ng ano, di ba? Parang di ko kaya, pero sabi niya kaya, pero parang hindi eh. Mag-compute ka. Amen? Ganun din, mag-aasawa ka. Yung isang office mate ko, ganun eh. Kaso nasobrahan naman. Ayaw mag-asawa, kumikita na siya ng sweldo niya, nasa 70,000 na a month. Hindi, mga 60 ganyan. Pwede naman mag-asawa yun? Depende nga sa iyo eh. Kasi may ano din siya, gusto niya, maayos yung ano niya. Ayaw ko pa, sarili ko nga lang, hindi ko pa kaya. Sabi niya sa akin, sabi ko, mambihira ka. Nung nag-asawa ako, sweldo ko lang, sobrang liit lang, ano lang. Ano yan? 2006, no? 20 years na pala kami ni Mamayan ngayon. Sa ano, so, ang sweldo ko lang, no, wala pang, ano lang, 16,000, ganun lang. O, buhay ka ba nun? Nung panahon namin kasi, maliit pa ang ano nun, malaki pa ang pera nun. So, ba't ko nasabi yun? Kaya, so mag-compute ka. Ganun din, mag-aanak ka. Yun yung humahanga ako minsan sa taga-Baybay Sapa, tsaka sa ano eh. Daming anak eh. Ganun din, mag-compute ka, no? Eh, salamat yan, libre pag-aaral. Patibayan na lang ng ano yan, immune system. So, pero di, balik tayo sa, ano yung mga maganda application nun? Ito mag-church, no? So ito, nakita yung church natin, bahay lang to eh. So pero, nag-count the cost ako dito, ba't pastor ako? Kaya naman eh. Okay? At least alam ko na yung mga doktrina, alam ko paano sumagot, mag-preach, mag-encourage, mag-soul winning. Pwede na to. Amen? Eh paano pag hindi? Ano mangyayari sa'yo? Mahina-hina ka pa, may sinasabi sa pastor doon, ang daling ma-offend. Pag nasabihan lang ng ganun, ayoko na. Hindi pwede, okay? So, kaya, pang-anim, paano ka mag-decide ng tama? Matuto ka sa math. Konting math lang, magbilang ka. Pag gusto ko ng ganitong project, ganito yung gagastusin ko. Pag hindi ako matatapos, pagtatawanan lang ako. Sinabi nung kanina sa binasa natin. Or, sa Luke, no? Yung iba naman, kung makikipag-gera ka, talo ka na rin lang. Huwag ka na makikipag-gera. Eh, sinabihin ako, mahina daw ako eh. Malakas din kami. Mamatay ka lang. Gusto mo yun? Huwag ka na makigera. Kaya ano yung mga illustration natin dito? By the way, kaya nabanggit natin yung 6:7 ng Galatians. Yun nga, no? Faith is not impulsive. Faith is obedient and thoughtful. Hindi nyo ba yun? Yung iba kasi, basta, manampalataya ako. Ano, kasama na ako, bahala na. Iba naman, ano ba? Ano yung mga decision making nyo na minsan eh wala sa ulog. Diba? Mabiyahe ako, simula dito hanggang Ilocos, ano lang, motor lang, bike lang. Hindi mo alam kung kaya mo yun, bahala na.
So pwede ka namang subukan mo na yung sarili mo sa maliit na ano, no? Another example po, no, ito ay, lalim na to, no? So alam niyo yung birthright? So isa sa example kasi sa kwento sa Bible, si Esau nga, tsaka si Jacob, no? So birthright, ibig sabihin po niya, yung mga panganay, doble ang kanilang inheritance, no? Problema, itong si Esau, hindi niya na, tagal pa nun eh. Sabi niya, ang bilis lang ng buhay. Nakikinig ba kayo? Ilang taon na si Al-J, tama ba? Ilang taon ka na? 18. Ilang taon mag-aasawa? Undecided, okay. Pero nakatansya mo na yan, di ba? Yan. Yung ako, ilang taon na kami, 20 years, ang bilis lang ng 20 years. Ang bilis. Kaya, i-consider mo lahat. Yung binabanggit natin dito, sabi ko kasi inyo, may yung pino-consider na 5 bagay, no? Pag magpapag-asawa ka na, spiritual, financial, emotional, physical, spiritual. Ready ka ba? Yan ang tanong. Hindi yung sasaba ka lang. May nagtatanan eh. May kilala mo kayo nagtanan. Bahala na sila. Natawa si Megan eh. Yung mga gano'n pa, ano pa ito? Naisip itong mga ito? Wala lang. Basta, bahala na. Ayoko na sa bahay eh. Ang gulo sa bahay eh. Yung pala, magtatayo ka rin, magulo din. Kasi hindi ka naghanda eh. Hindi gano'n ang pananampalataya. Ang pananampalataya, kaya ka nga nagtitiwala, na-compute mo na sa puso mo. Kaya ko to sa biyaya ng Diyos, pero hindi yung basta bahala. Hindi gano'n. Kaya makapag-decide ka, pag at least, again, hindi naman to the minute detail, pati sentimo, ganito. Hindi naman. Ako, hindi ako ganun eh. Sa thousands, kaya ko to, yan. So, temporary pleasures never worth the permanent damage. Tandaan nyo yun. Eh, basta masaya kami. Mga mahalang kami. Masaya kami nun. Oo, masaya kayo ilang, 1 taon. Pag nagugutom na kayo, mumurahin ka, minura mo ako, ganyan. Akala ko masaya mag-asawa. Iyan ang sinasabi ko sa'yo eh. Hindi ka nagtanong eh. Okay, move on tayo sa pang-7. Ano yung una? Fear of the Lord. Dapat may takot ka sa Diyos. Pangalawa, pray. Pangatlo, alamin mo yung salita ng Diyos. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Pang-4, godly counsel. Pang-5, examine your motives. Pang-6, count the cost. Pang-7, ito ulit yung kaninang verse natin kaninang umaga. Proverbs 3, 5 and 6. Okay, basa po. Ready, go. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Okay, so may tiwala ka na sa Diyos. Ngayon, ano na? Alam mo na, inalam mo na yung alam mo. Kaso ngayon, hindi ka pa rin makamove on kasi baka hindi ko pa alam lahat eh. Pinag-pray mo na, sinabi ka na, kaya yan, kaya mo yan, sige na, go. Ano na, next? Kailangan mo nang gawin, okay? Pero by faith pa rin yun, okay? Move forward in faith. Yan, kaya sabi dyan, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Hindi ka niya ituturo kung wala ka pa doon. Pagdating mo doon, mayroon akong quiz na gano'n, yung memory mo, inaano. Pagpunta dito, kanang, kaliwa. Tapos pagkatapos doon, kanang ka, tapos U-turn. O sige, bahala ka na. Ano sabi mo doon? Ulitin, pakiulit nga, di ba? Minsan, kaya tuturuan ka pag andun ka na. Eh, maganda kayo, may Google Map na eh. May mga bagay po na katulad yan, paano mag-alaga ng bata? Eh, paano pag nilalagnat na, umiiyak ka? Matututunan mo na pag andun ka na. Amen? Pwede ka rin magtanong. Di ba? Pwede ka rin magtanong sa, wala yung nanay ko, kapit-bahay mo. Ingat ka lang, baka kung anong pasabi sa'yo yan. Di mo yan ano eh. Still, matuturuan ka pa rin pag andun ka na. Okay? Kaya, paano tayo magde-decide ng maayos? Nabagit na kanina iba. Pero ngayon, pag andyan ka na, move with faith.
And then, itong sinasabi pa rin ng acknowledge Him, nagtatanong ka pa rin sa Diyos, parang kanina prayer. Pero kanina kasi, Lord, gagawin ko ba to o hindi? Sumagot na siya, gawin mo. Nung ginagawa mo na, may mga detaling hindi ka na naman alam. O sige, pray ka ulit. And then, pag sinabi acknowledge Him, Lord, kaya mo to, kaya ko to, pinagagawa niyo sa akin to, gagawin ko na. Pag may mga bagay hindi ako alam, Lord, ituro mo na lang. Yun. So, doon kanya i-direct na. Nako, ang sikip dito, Lord, paano yan? Pwede kang bumalik, pwedeng kung anong bagay man. Amen? Kaya gusto ko sa gintong crowd, yung mga hindi kayo yung maarte, di ba? Mga paglaki kayo sa diskarte kung anong gagawin nyo, di ba? Ganun ang maganda dyan eh. Okay, last na, di ba? Dali, marami pa tayo dito eh. Yeah, so step forward. Yan daw pinakamahirap gawin yung unang step, no? So tinuro na theoretical, pero kailangan mong move forward. Ayun na, nabanggit ko na rin to, no? Delayed obedience is often disguised disobedience. Sa Tagalog, iba naman, alam na alam mo na, sinabi ng nanay mo, kaya mo yan, ayaw mo pa rin. Bakit ayaw mo? Hindi ko alam. Minsan ayaw mo talaga sumunod eh. Ingatan nyo rin yun. Ako minsan yung mga anak ko ganyan minsan. Subukan mo na. Isa sa mga hadlang nyo dito sa church, yung pag tinanong kayo, ano natutunan nyo ba doon? Hindi nyo kailangan sabihin, nalaman ko na lahat. Wala namang ganun eh. Unti-unti lang. Unti-unti lang. Sana may natutunan kayo ngayon, may naintindihan kayo ngayon. Move by faith. Yun lang, hindi nyo kailangan mag-assume. Yan ang problema namin sa isang kasama namin dito ngayon eh. Ang bilis ng paglago nun. Tuwan-tuwa ako nun. Okay ito ang bilis Kaso, maliit na problema, hindi nagtanong, hindi ko na alam kung nasan ngayon. Kaya kalungkot. Tapusin ka na. Ito, magandang... Sige, last. Ang 8. So, nag-pray ka na, may takot ka na sa Diyos, alam mo na yung Bible, anyway mo na yung motivation mo. Ano pa? Nagtanong ka na, nagbilang ka na, nag-step ka na. Ano yung last? So, ginagawa mo na yung tama ngayon. So hindi yun ang huling bagay na gagawin mo. Lalo pag mga project na tinatawag na yung project, di ba? Kaya kung tulay, gumawa ka ng tulay. Perfect na ba agad? At sana hindi umuuga, hindi Pero ang gagawin mo ngayon, para yung next na tulay na gagawin mo, engineer ka, o kaya anak mo rin, ganun din. Yung anak ko, kaya to ganito kasi hindi ko napakain ng maayos, kung naman yan. So, ang gagawin mo ngayon, tingnan mo yung naging bunga ng dati mong project. Okay? Tingnan natin dito sa James. Paano tayo magdi-decide ng tama? Tingnan mo yung dati mong ginawa. Sabi dito, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy, and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Kahit po sa pagtatanim, ewan ko, sabi nilang galing kaya ang galing daw China, natuto sila no? Ang lalaki ng mga prutas daw doon. Sa US dati, magaling dyan. Dati may panahon ng Pilipinas, naggaling dyan So pag ikaw nagtanim ka, pinabayaan mo, hindi maganda ang bunga. So pag nakita mong gano'n, napabayaan ko to, hindi ko to nadiligan, or hindi ko naalis yung peste, kung naman yan, ang gagawin mo next time, ayusin mo yun. Di ba? Ang saan ka nagkamali, huwag mo nang gagawin. Or, kung may dapat kang ginawa na hindi mo ginawa o hindi mo ginawa ng napakaayos, gagawin mo ngayon. So, yun yun. Kaya, number 8, look for godly fruit. Nanindihan niyo ba yun? Pwede sa tao to, pwede sa'yo din. Pag nagawa mo ng effective yung isang bagay, alamin mo anong ginawa kong tama, anong ginawa kong mali, ano yung pwede kong ulitin, ano yung dapat kong alisin na. Advance na, no? Kaya sabi dyan, good fruits, yun ang hahanapin natin.
Sa ginagawa natin or sa ginagawa ng iba. Pwedeng ganon. Kasi hindi naman ikaw lagi lahat ng ano. Ikaw ba yung unang teacher? Ikaw ba yung unang police? Hindi eh. So kaya tinitingnan mo ibang mga talagang mga heroes na tinatawag natin, di ba? Inaalam yung buhay niyan. Salamat yan. Sa internet yung mga, sa Wikipedia pa lang eh. Hindi naman lahat yan accurate. Pero iba dyan, nilalagay information niya para malaman mo, ba't kaya ang galing nitong batang to? Ba't ang galing nitong engineer na to? Kasi ganito siya paano lumaki. Di ba? Hindi siya pinabayaan magulang niya. Kung ano man yan. So yun. So pwede kung wala kang kuya, baka may kuya kang iba, di ba? I mean, kapitbahay yan. So alamin mo yung ginawa niyang tama para makapag-decide ka ng tama sa sarili mo. Ano yung ginawa niyang tama? Siyempre, gayahin mo, di ba? Nandiyan po ba kayo? By the way, ang normal namin dito isang oras ng preaching, okay? Ginaganahan, maabot ng 3 oras. Maximum, mga 1 hour lang. So, look for good fruit. Nabanggit natin kanina, no? Good fruits sa Matthew 7:20. Very famous. Ano to? Sino magaling? Ito po isa false teacher. Okay? Sabi dyan. Sorry. Tama. Pakibasa. Ready, go. Marami po nagtuturo ng Bible, di ba? Kasawa na nga eh. Lahat sila magaling. Pero sabi dito, especially sa mga teacher to, no? A good tree cannot bring forth evil fruit, no? Neither a corrupt tree. So kung ano yung puno, yun yung bunga. Nabanggit ko kanina kung ang ano mo lang is, kunwari, maging magaling na yung mayaman ngayon, marami sa IT din eh, no? Anong ginawa nitong mga to? Yan. So tingnan mo yung ginawa niya mabuti, kaya pala siya mabuti, magaling sa ganitong bagay. Ganun lang kasimple yan. Look for good fruit. Ngayon, obviously, ang hirap sa mundo eh, yung yumaman, ganyan. Okay lang din yun, pero sa atin, spiritual. Kasi yan po ang success sa atin eh. Ikaw ba, Aljay, pwede mo masabing successful yung tao, sobrang yaman, kaso dinivorce naman siya ng asawa niya, tapos gusto siya ikulong ng si Bill Gates yun. Yaman no, sobra. Si Elon Musk, ganun. Si Elon Musk naman, yaman din no. Kilala niyo ba yun? Gumawa ng Tesla, tsaka SpaceX. May gumawa siya yung CEO. Sobrang yaman. Kasi yung anak niya bakla. Tapos binumura pa siya. So dami ng galit sa kanya. So ngayon, pag spiritually, ang tao talagang na successful, hindi lang sa pera. Kasi ang pera pwedeng nakawin, di ba? Iba naman pwede kang makinabang sa, sabihin natin, sa hindi mo ginawa. Ganyan kapitalisto eh. Kapitalismo. Okay? So, napamanahan ka, ginamit mo, tapos magwo-work na yung pera sa'yo eh. Hindi laging napakagaling mo. Hindi niya, medyo advance yun, no? Pero, kaya itong kung meron tayo success na gustong i-achieve dapat sa buhay natin, spiritual yan. Kasi bandang huli, lahat ng kayamanan natin, iwan mo dito. Ang gagawin niya, bulok yan. Sino-sino di ba? Saan gagawin? Pera mo. Yung bahay mo. Wala na, iwanan mo. Kaya ang success na kinala dito, spiritual. Kaya sabi dito, ang Diyos ang nagli-lead sa decision para mag-produce ng itong mga gusto nating fruits. No? Ano yung fruit of the Holy Spirit? Love, peace, joy, long-suffering, gentleness, kindness, meekness, yan. Especially peace, no? Righteousness, and spiritual growth. Hindi mo pwedeng dayain yun. ang pera, pwede mo nakawin. Ang daming gumagawa niyan. Pero ang tingin kasi ng Diyos sa'yo, alam niya kung nanakaw mo ba yun? Pwede ba nanakawin yung kaluluwa? Pwede ba nakawin yun? Yung iba ganun, paramihan yung mga feeling ng mga ito. Kaya yung sa balita, nagtatalo lagi yung Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Soriano, Catholic, yan, nagtatalo dyan eh. 8,000 umatain sa ganyan. Paramihan, pero may na-accomplish ka ba talaga kung marami kayo, hindi na makiligtas? May na-accomplish ka ba nun? Jana?
Meron ka ba na-accomplish nun? Ang dami nyo nga, pare-pareho ka sa impyerno. May na-accomplish ka ba nun? Eh, paano mo sa akin, pastor, sa impyerno sila? Hindi ko sindihan lang, lahat. Kasi iba doon, na-share natin eh. Pero, in general, sabi ng Panginoon, anong pakinabang mo, kung mapasayo man na sa libutan, mapahamak mo na yung kaluluwa mo. Walang pakinabang pag impyerno ka. Kasi kahit gano'ng kayaman, gano'ng kasikat ka, ang dami mong pera, iiwanan mo yan eh. At ang bilis lang po ng buhay. Mas 19 pa lang ako eh. 20 years from now, ilang ka na? 39. Another 20 years, ang bilis lang yan. Kaya ngayon, kailangan natin mag-decide ng tama. Para ang mapupundos natin, maraming bagay na kalooban ng Diyos. Okay? Example lang ko na lang kayo ha. Siyempre, di sila nagyayabang pero totoo to eh. Sinabi din ng Panginoon, ang Panginoon, marami siyang ginawa. Yung mga lingkod ng Diyos sa Bible, ang dami nilang nagawa eh. Maraming naligtas at katulad ni Paul, ang daming na-establish na churches. Walang makakapagsabi si Paul, walang kwenta, pareho lang kami yan eh. Hindi eh. Nakakasunod po ba? Ito medyo mahirap sa bago to, no? Pero, isa sa mga na-accomplish nga ng lingkod ng Diyos, yun, kung nagawa niya exactly yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Hindi kasi tayo pare-pareho ng calling, no? Yung babae, hindi pwede magpastorya sa Bible, ha? Hindi pwede yan, no? So, hindi pwedeng kumpara yan sa lalaki, sa ibang bagay. Pero still, may na-accomplish at dapat siya ma-accomplish. Okay? So ngayon, kaya alamin natin dapat kung yan ba ang gusto ng Diyos sa atin. At makakarami ka ng accomplishment pag ano. Okay ka ba, Tracy? Ayan. Makakarami ka pag maaga pa lang, mag-decide ka na ng tama. Amen? Yan yung sabi ko sa inyo mga bata especially. Again, hindi mo kailangan maintindihan lahat ng nagsasabi ko dito. Hindi mo kaya eh. Sabi nila, 10% lang maka-retain mo 10%, matalino ka na eh. Pero ngayon, itanong nyo lang lagi sa Diyos, ano yung gagawin ko dapat? Ano yung kaya kong gawin? Pwede kang matin, pwede kang magbasa, pwede kang magtanong. Kaya nyo yan. Okay? Tapusin ko na. A life is a series of doors. Nakakita nyo ba yung mga games nyo minsan na ang daming mga doors? Pag mali yung pinasok mo, baka matrap ka pa doon, di ba? So, ganun yan, puro decision niya, decisions. Mag-decide ka ng tama, para bandang huli, blessing ang meron ka sa Diyos. No, ngayon, isang hirap din, may tulong naman sa Diyos eh. Pag ligtas ka na, ang Diyos, anak ka ng Diyos, mas madali kang lumapit sa Diyos. Totoo yun. So, okay ka lang? So, tanong kayo sa Diyos, Lord, babalik pa ba ako doon? Nasa iyan. Itong isa amin nga lang dito. Iba na. Nagtatanong pa rin eh. Church ba ako? Oo, meron dito. Nagtatanong pa rin eh. Tagal-tagal na nagtatanong pa rin. Nagbobotohan pa. Okay, so una, summarize na lang natin. May takot ka dapat na tama takot sa Diyos. Mag-pray ka. Hingin mo sa Diyos yung ganong klase ng guidance. And then, ito, kaya mo na to habang tumatagal, mabasa ka na, mas magiging mas malapit ka sa katotohanan lagi pag alam mo yung salita ng Diyos eh. And then, magtanong ka, no, sa lalo na sa tamang tao, mga godly people, hindi sa alam mong loko-loko, no. Ngayon ikaw mismo, timbangin mo yung puso, yung mga motibo mo. Pag mali yung motibo mo, gusto mo lang kababaw, pera, pleasure, hindi masama yun. Pero pag puro ganon, masama yun, mali yun. Then count the cost, act in faith, and then look for fruit. Alamin mo yung mga tamang fruit na gusto ng Diyos sa'yo, ina-expect ng Diyos sa'yo. Yun ang hanapin mo, okay? Yan. Ano yung mga pangit palang fruit? Yan, kasikatan lang, payabang, yaman, sobrang yaman, di mo naman kailangan. Yung ibang tao, sobrang yaman, di nila maubos yung pera nila eh. Totoo lang. Kaya kung ano-ano nang pinagbibili. Hindi magandang ano yun. Decision sa buhay. So ano yung mga hinaharap nyo yung decision ngayon sa buhay nyo? Hindi ko na tatanong isa-isa. May mga magdi-decide kayo, di ba?
anong course, anong mga pangasawa nyo, anong klase, ang sinong kaibigan ko, di ba? Nabanggit ni Pastor, bakla pala, masamang kaibigan nyo. Naku, kaso kaibigan, mag-decide ka. Hindi ka mag-isisi pag nagkamali ka, mag-isisi ka. Yan talaga sabi ko sa inyo. So yun, ang tanong, surrender ka na ba sa Diyos? O ibig sabihin, kahit marinig mo yung totoo, susundin mo ba? Okay? So pagsabi ng Diyos, wag, makakahindi ka ba? So sana maging matalino tayo, amen? By the way, yung decision, isang beses ginagawa yan, pero maraming series nga. So kailangan magpagabay tayo sa Diyos, no? At maraming pa tayo, kung sakali magkamali ka, lahat tayo nagkakamali. Kasi mabilis ka rin makabangon. Kasi nga, ang Diyos na nangunguna sa buhay mo, okay? So, let's honor the Lord with right decisions. Lalo yung mga importanteng bagay. Nabanggit ko na, lalo sa mga bata, paulit-ulit dito yan. Pero iba, di pa rin nakikinig eh. Ewan ko ba? Pag-aasawa, meron kami dito. Yung balikan pero, sample talaga eh. Narinig niya lahat ng sinasabi na salita ng Diyos. Nagtanan pa rin. Parang sinapak akong ganyan eh. Dahil magulang niya. Ang hirap nun. Pero, mamubuhay siya ng ano yun dahil sa desisyon na yun. Ang sakit nun, lalo na pag dumating na yung parusa sa'yo. So, balik tayo natin. Ikaw, naghintay ka, nagtiyaga ka, nagtapat ka. Pag dumating niya, talaga nang mapapaiyak ka niya. Salamat sa Diyos. At pwede mo sabihin talaga salamat sa Diyos. Okay? So, mag-decide tayong tama. Para sa atin naman yan. Pero again, di natin kaya na sarili natin magtiwala tayo sa Diyos. Let's pray. Lord, maraming salamat sa mga inyong salita. Panginoon, I pray very crucial sa bagong taon or iba naman dito, mga bago. I pray na mag-decide kami tama. Salamat po. Yung ibang bagay pa hindi na mahirap magdesisyonan. Kita rin naman kung ano yung tama at mali. Minsan lang kailangan namin ng tulong, Panginoon, tapang para piliin yung tama. So I pray, gabayin yung bawat isa, simula sa yung likod, Lord, lahat dito, Lord. Sa mga members dito, Lord, sa mga guests, I pray kayo po nagabay sa parang yung salita ay parang ilaw, makakadaan kami, malalaman namin ang tamang decision, ang turns in left and right, pag malinaw sa amin yung salita. Mga Panginoon, masyaran din yung iba dito, Lord, mga gulang namin, kaibigan, kapatid, para maka-first base sila, Panginoon, at least ligtas sila, magligtas na sila, mag-church man sila o hindi. Sila ay sa langit na. But yung iba, Lord, of course, maging matalino kami. Kayo pala yung nagbibigay ng rewards. So, I pray na maging matapat kami sa inyo, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, kung may lang. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.